10 mekaniko na ang sumubok at nabigo. Walang nakapag-ayos, pero dumating siya. Isang babae na nakasakay sa lumang bisikleta, ang kanyang mga damit ay may marka ng grasa, ang kanyang mga mata ay nakatutok at kalmado. Tiningnan siya ng mayamang may-ari ng bukid at humalakhak. Ikaw, sa tingin mo maaayos mo ang pickup truck ko na nagkakahalaga ng ₱250,000? Pangungutya niya sa harap ng lahat. Ang sumunod na nangyari ay hindi ka panipaniwala na pati ang araw na nakabitin sa langit ng Uberlandia ay tila tumigil para manood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at sabihin sa comments kung saan ka nanonood. Mula sa Brazil, kaibigan. Ang kwento ay naganap noong Setyembre 2024 sa Uberlandia, Minas Gerais. Noong umagang iyon, matindi na ang sikat ng araw, isang karaniwang tanawin sa kanayunan ng Minas. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, umabot na sa higit 32 degrees Celsius ang init. Sa gitna ng tuyot at maalikabok na kalsada, may isang babaeng nagbibisikleta patungong Fazenda Santa Rita, ang pinakamalaki at pinakaimposibleng bukirin sa buong rehiyon ng Triangulo Mineiro. Ang pangalan niya ay Ines Peralta, 29 na taong gulang. Ang kanyang kayumangging buhok ay nakatali sa simpleng ponytail. Ang suot niya ay karaniwang damit na may mantsa ng grasa. May dala siyang luma at gamit na backpack, puno ng mga kasangkapang inimbento lang niya. Kakarating lang ni Ines mula sa lungsod matapos magbisikleta ng 18 kilometro. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, humahalo sa alikabok na naiipon sa kanyang balat. Hindi siya naglalakwat wala na siyang ibang pagpipilian. 1 linggo lang ang nakalipas, nagsara ang talyer na kanyang pinagtatrabahuan sa loob ng 3 taon. Isa na namang biktima ng lumalalang krisis sa ekonomiya ng Brazil. At lalong hindi ito magandang timing, kailangan ng kanyang ina, si Donna Carmela, ng agarang gamutan sa ngipin na aabot sa ₱4,000. At ang kanyang bunsong kapatid na si Eduardo ay magsisimula pa lamang sa kolehiyo. Bilang panganay sa 3 magkakapatid, palaging naramdaman ni Ines na responsibilidad niya ang pamilya, lalo na pagkatapos mamatay ang kanilang ama. Si Antonio Peralta ang pinakamagaling na mekaniko sa rehiyon ng Uberlandia pagdating sa mga kagamitang pangbukid. Kung may problema sa traktora, combine harvester o matitinding diesel truck, si Antonio ang tinatawag. Hindi lang siya magaling, para bang may koneksyon siyang mahika sa mga makina. Ngunit noong 16 na anyos pa lang si Ines, biglang namatay ang ama niya sa atake sa puso. Walang babala, walang pamamaalam, bigla na lang siyang nawala. Naiwan ang kanyang ina bilang balo, walang trabaho, walang kaalaman at 3 anak na kailangang buhayin mag-isa. Ito ang pinakamadilim na yugto sa kanilang buhay at sariwa pa rin sa alaala ni Ines. 2 taon pa lang siya sa high school noon, kailangan niyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho kaagad. Pero anong trabaho? Wala siyang kaalaman o karanasan hanggang sa natagpuan niya ang isang bagay, ang lumang mga kwaderno ng kanyang ama. Nasa isang kahon, tinabunan ng alikabok sa likod ng aparador. Sa loob nito ay may detalyadong tala tungkol sa lahat ng uri ng makina, engine, kuryente, hydraulics, transmission. May mga diagram na iginuhit ng kamay, mga paliwanag na sinulat ng maayos at mga teknikong natutunan sa loob ng ilang dekada. Sinimulan ni Ines na pag-aralan ang mga pahina na parang ito'y mga sagradong teksto. Nanood siya ng mga video sa pag-aayos ng makina online, nagbasa ng mga technical manuals at nagsanay sa kahit anong sirang bagay na makita niya. Mga abandonadong traktora sa bukid, lumang pickup na iniwan, pinagpraktisan niya lahat ng iyon. Dahan-dahan na unawaan niya ang bawat tornilyo, bawat kawad, bawat piyesa.
at napagtanto niya ang isang bagay. Minana niya ang talento ng kanyang ama, marahil ay mas malakas pa. Naging dalubhasa si Ines sa diesel engines, lalo na sa mga makabagong makina na may turbochargers at common rail injection systems. Kailangan ng eksaktong kaalaman sa mga ito. Sa loob ng 13 taon, nagtrabaho siya sa maliliit na talyer. Nasa likod lang siya palagi. Walang nagbibigay ng kredito sa kanya. Ang mga lalaking kasamahan niya ang nakakakuha ng mga mahahalagang trabaho. Siya ang iniiwang maglinis ng piyesa o magpalit ng langis. Ngunit unti-unti, nagbago ang ihip ng hangin. Tahimik lang, pero ang mga magsasaka sa paligid ay nagsimulang hanapin siya, lalo na kapag walang ibang makakapag-ayos ng sira. Naging parang misteryo siya sa mundo ng agrikultura. May ilan pa nga na binansagan siyang ang doktor ng diesel. Ngunit ngayon, wala siyang trabaho at wala nang ibang mapuntahan. Kaya't sinimulan niyang puntahan ang mga bukid isa-isa, inaalok ang kanyang kakayahan. Mahirap, nakakahiya. Pero ang pride ay hindi pambayad ng gastusin. Hindi nito mapapagamot ang ngipin ng kanyang ina o mapapapasok ang kanyang kapatid sa eskwelahan. Kaya nang makarating siya sa gate ng Fazenda Santa Rita noong umagang iyon, si Seu Rodrigo, ang gwardyang nasa 50 taong gulang na, ay napansin agad ang determinasyon sa mga mata ni Ines. Kahit siya ay pawisan, pagod at balot ng alikabok. "Magandang umaga, miss. Anong maitutulong ko sa iyo?" Tanong niya ng magiliw. "Ako si Ines Peralta, isa akong mekaniko. Naghahanap ako ng trabaho. Marunong akong magayos ng traktora, pick-up, kahit anong gamit pang bukid." Kinutkot ni Rodrigo ang kanyang ulo, tila nag-iisip. "Karaniwan, hindi kami nagpapapasok ng walang appointment, pero may problema nga ang amo ko na hindi maayos-ayos. May ram pick-up siya, sobrang mahal, 4 na buwan ng sira. Nagpaayos na siya kahit kanino, may diploma pa, may training, pero wala ring nakagawa. Galit na siya. Kung gusto mong subukan, sige, pero babalaan kita." Hindi siya madaling kausap. Mahirap siyang pakisamahan, dagdag pa niya. Nagpasalamat si Ines at naglakad sa mahabang daan ng bukid. Napakalawak ng estate, walang katapusang taniman ng mais at soybeans. May mga malalaking shed na punong-puno ng modernong makinaryang pang-agrikultura. Isang lugar na sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. At narito siya, isang mekanikong walang trabaho, nakasakay lang sa bisikleta. Pakiramdam niya ay wala siyang lugar doon, ngunit hindi siya tumigil. Huminga ng malalim si Ines, tinipon ang kanyang lakas at nagpatuloy sa paglalakad. Alam niya kung sino ang kanyang kahaharapin, si Manuel Fernandez, 44 na taong gulang, ang makapangyarihang may-ari ng lupang iyon. Nagmula si Manuel sa isang linya ng tradisyonal na mga magsasaka sa Triangulo Mineiro. Ang kanyang ama, si Augusto Fernandez, ang nagtayo ng Fazenda Santa Rita mula sa wala noong dekada 70 at minana ni Manuel ang pamana ng kanilang pamilya. Ngunit hindi siya ang tipo ng taong kontento sa pagpapanatili lang ng estado ng kanilang negosyo. May malalaking ambisyon si Manuel. Pinalawak niya ang negosyo ng pamilya, bumili ng 4 pang hasyenda, ginamitan ng pinakabagong teknolohiya sa agrikultura at pinatakbo ito na parang isang pabrika. Lumubo ang kanyang yaman sa tinatayang 180 milyong reais mula sa produksyon ng soybeans, mais at mga hayop. Sa mundo ng agronegosyo, kilala si Manuel, iginagalang ng ilan, kinatatakutan ng karamihan. Pinapatakbo niya ang kanyang imperyo na parang isang komandante ng digmaan, mahigpit, mapag-utos at walang pasensya para sa pagkakamali. Lahat ay sinusukat niya sa pera. Para sa kanya, ang halaga ng isang bagay o tao ay batay sa numero. Ngunit sa likod ng malamig at matigas na anyo, may bahagi sa kanya na nananatiling basag. 8 taon na ang nakalipas, nawalan siya ng asawa, si Claudia.
Papunta siya sa Sao Paulo upang dalawin ang mga kamag-anak nang bumagsak ang kanilang maliit na eroplano sa isang bulubunduking rehiyon. Walang nakaligtas. Natanggap ni Manuel ang tawag habang nasa isang mahalagang pagpupulong. Ang sandaling iyon ang sumira sa kanya. Mula noon, nagbago siya. Naging sarado siya sa emosyon. Mas malamig, mas malayo. Hindi na muling nagmahal, hindi na muling bumuo ng personal na buhay. Ginawa niyang takas ang kanyang trabaho. Para sa kanya, ang mga tao sa paligid niya ay naging mga kasangkapan lang, madaling palitan. Kahit ang mga matagal nang nagtatrabaho sa kanya ay hindi nakatatanggap ng init, puro utos at inaasahan lang. Ang sakit ng pagkawala ni Claudia ay naroon pa rin, ngunit ibinaon ni Manuel ito sa ilalim ng pride at control. At sa umagang iyon ng Setyembre, labis na ang kanyang frustrasyon. Nagsimula ang lahat 4 na buwan na ang nakararaan nang bigla na lang tumigil sa paggana ang kanyang itim na 2,023 RAM, 3,500 Laramie. Isang high-end pickup na nagkakahalaga ng 520,000 reais, may makapangyarihang 6-cylinder Cummins turbo diesel engine. Hindi ito umaandar, walang ingay, walang senyales, isang error code lang sa dashboard, P0187, low fuel pressure. Dahil kritikal ang pickup na iyon sa pag-ikot sa 5 hacienda niya, agad siyang tumawag sa pinakamagaling na mekaniko mula sa dealership sa Uberlandia. Ginawa ang diagnostics, pinalitan ng high-pressure fuel pump, siningil siya ng halos 12,000 reais, pero walang nangyari. Pangalawang eksperto mula sa Uberaba ang dumating, pinalitan ng mga sensors, ni-reprogram ang computer ng sasakyan. Wala pa rin. Pangatlo mula sa Goiânia, kilala sa larangan ng diesel engines. 3 araw siyang nanatili sa lugar, binuksan ng mga bahagi, sinuri ang bawat sistema. Walang resulta. Isa-isa pang dumating ang iba, 4, 5, 6, hanggang 10 mekaniko na ang tumingin. Lahat ay nabigo at bawat isa ay naniningil ng libo-libong reais. Ang ilan umaabot ng 5,000 reais kada araw. Sa kabila ng kanilang mga diploma, karanasan at mga sertipikasyon mula sa malalaking brand, wala ni isa ang nakapagpaandar ng makina. Halos 80,000 reais na ang nagastos ni Manuel, pero andoon pa rin ang pickup, parang biro ng tadhana, nakaparada sa gitna ng hasyenda, hindi gumagana. Para sa isang taong sanay na binabayaran ang solusyon, ito'y hindi niya matanggap. Lumalala ang kanyang galit araw-araw at sa gitna ng bagyong yon ng emosyon, dumating si Ines. Pumasok siya sa gitna ng hasyenda sakay ng bisikleta. Kaagad niyang nakita ang itim na Ram pickup. Bukas ang hood, nagkalat ang mga gamit. May 3 lalaking nag-uusap. Ang isa sa gitna ay kapansin-pansin, matangkad, may kumpiyansa, nakamahal na long sleeves at mamahaling leather boots. Si Manuel Fernandez iyon. Ang dalawa ay tila mga tagapamahala. Pinunasan ni Ines ang pawis sa kanyang noo, bumaba sa bisikleta, inayos ang backpack at lumapit ng kalmado at matatag. "Magandang umaga po, Ginoo," magalang niyang bati. Lumingon ang mga lalaki, tumahimik ang paligid. Tiningnan siya ni Manuel mula ulo hanggang paa, ang kanyang gusgusing damit, mga mantsa ng grasa, magaspang na mga kamay at maalikabok na bisikleta. Nagiba ang ekspresyon niya mula sa pagtataka naging pangungutya. "Magandang umaga," sagot ni Manuel. Mabagal. "Naliligaw ka ba? Doon ang pasukan ng mga supplier?" Nanatiling kalmado si Ines. "Hindi po, Ginoo. Ako po si Ines Peralta, isa akong diesel mechanic. Sinabi po ng gwardya ninyo na may sira ang inyong pick-up. Gusto ko pong mag-alok ng tulong." Tumigil muli ang lahat, parang huminto ang hangin. Pagkatapos, tumawa si Manuel. Hindi yun masayang tawa. Ito ay malamig, mapanukso, puno ng duda. Nagkatinginan ang dalawang manager, hindi alam kung tatawarin ba sila. "Ikaw!" taas kilay niyang sabi. "Mekaniko ka?" Parang biro sa kanya ang narinig.
Makinig ka, 10 profesional na ang tumingin sa truck na ito. 10. Mga lalaking may dekadang karanasan, certified, trained sa dealerships, may iba pang galing sa motorsport teams, at ikaw, dumarating dito na nakabisikleta, may sirang backpack, at iniisip mong kaya mong ayusin ang hindi nila nagawa. Namula ang pisngi ni Ines, pero hindi siya natinag, na natiling kalmado ang kanyang boses puno ng respeto. Ginoo, naiintindihan ko po kung paano ako tinitingnan. Pero isa lang pong pagkakataon ang hinihiling ko. Patingin lang po ng makina. Kung wala po akong makita, aalis po ako ng hindi naniningil. Isang pagkakataon lang po ang kailangan ko. Nakatiklop ang mga braso ni Manuel at nakatagilid ang ulo, parang isang gurong nakarinig ng katawa-tawang sagot mula sa bata. Tinapunan niya ng tingin ang kanyang mga manager at muling tumingin kay Ines. Sa sandaling iyon, nakapagdesisyon na siya. Ang tunay na iniisip niya, ito'y magiging isang palabas, gagawin ko itong isang eksena. Ipapakita ko sa lahat na may mga hangganan at hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang bawat trabaho. At diyan mga kaibigan, nagsimulang maging hindi lang nakakailang kundi malinaw na malupit ang sitwasyon. Kinuha ni Manuel ang walkie-talkie na nakakabit sa kanyang sinturon at pinindot ang buton. Marcelo, Rodrigo, Francisco, lahat ng malapit sa opisina, pumunta agad sa Central Yard. May espesyal tayong palabas ngayon. Parang alarma ang mensahe, kumalat sa buong bukirin. Ilang minuto lang, nagsidatingan ang mga manggagawa mula sa iba't ibang direksyon. May mga driver ng traktora, operator ng combine, empleyado ng opisina, at pati kusinero at tagalinis. Sa loob ng di lalagpas ng 10 minuto, 15 tauhan na ang nakatayo sa kalahating bilog sa harap ng itim na ram. Lahat ay litong-lito, nagtataka kung bakit sila tinawag. Tumayo si Manuel sa tabi ni Ines, parang host ng isang palabas sa circus. Sige, lahat makinig, aniya ng malakas, may ngiting punong-puno ng panlilibak. May sorpresa tayo ngayon. Itong babaeng ito, si Ines, dumating sakay ng bisikleta at sinabing mekaniko raw siya. Sa tingin niya, kaya niyang ayusin ang pickup na hindi naayos ng mga pinakamahusay sa buong Minas Gerais. Itinuro niya ang truck. Kilala niyo tong ram na to. 4 na buwang naka-standby diyan. 10 eksperto na ang sumubok. Lahat na bigo. Pero sabi niya, alam niya ang sagot. May ilan na napatawang alanganin. Ang iba'y tahimik lang, kitang hindi komportable. Ramdam ni Ines ang mga matang nakatuon sa kanya. May duda, may aliw, at may kaunting awa. Pero nanatili siyang nakatindig, dahan-dahang humihinga, pilit na hindi nagpapadala sa bigat ng pagtitig. Nagpatuloy si Manuel. Kung ganyan ka kasigurado, sabay ngiting matalim, magkano ang singil mo sa trabaho mo? Nilunok ni Ines ang kaba at kalmadong sumagot. Ginoo, karaniwan po ay 200 reais kada araw, depende po sa hirap ng trabaho. Tumawa si Manuel ng malakas, tila teatro. 200, narinig niyo yon? Sigaw niya sa mga tauhan. Yung mga totoong mekaniko, naningil ng 3,000, 5,000, may isa pang 7,000 kada araw. At siya 200, palatandaan na yan ng kaibahan ng profesional at bagito, di ba? Lumapit ang isa sa mga manager, si Marcelo Ortega, matandang lalaking nasa 50 taong gulang, may bigoting kulay abo, malapad ang balikat at mukhang laging iritado. Hindi siya sang-ayon sa mga pagbabago, lalo na't babae ang gumagawa ng trabahong para lang sa lalaki. Manuel, sa totoo lang, aniya, sayang lang to. Ang mga babae, wala silang lakas or technique para sa mabibigat na trabaho sa diesel. Hindi ito grocery car. Kailangan dito ng may alam sa torque, fuel pressure, hydraulics, yung taong parang lumaki sa loob ng makina. Hindi ko siya minamaliit pero totoo lang yan. Tumango si Manuel na parang kumpirmasyon ng isang katotohanan.
Eksakto, Anya. Pero sige, maging bukas tayo. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Lahat tayo kailangang malaman kung saan ang limitasyon natin, di ba? Bumaling siya kay Ines. Mas lalong naging mapanukso ang tono ng kanyang boses. Sige nga, Anya, alam mo ba kung ano ang common rail system? May ipaliwanag mo ba ang direct versus indirect injection? Nakahawak ka na ba ng Cummins ISB 6.7 turbo diesel na may 370 horsepower o ng high-pressure pump na 2,500 PSI? Bubuka pa lang ng bibig si Ines para sumagot, pinigilan na siya agad ni Manuel. Huwag na, hulaan ko na lang, sabay kumpas ng kamay. Nag-aayos ka ng maliit na kotse, di ba? Mga Beetle, Palio, mga simpleng makina na may carburetor. Tapos ngayon gusto mong pakialaman tong pickup na worth $250,000? Itinuro na naman niya ang truck. Ang sasakyang ito ay punong-puno ng advanced systems, computer, sensors, integrated electronics. Alam mo ba ang bigat ng responsibilidad na hinihingi mo? Nahati ang crowd. Ang iba'y tumawa ng malakas, ang ilan ay hindi makatingin, halatang hindi komportable. 3 babae mula sa kusina ang tahimik na nakatitig kay Ines, puno ng simpatiya pero hindi makapagsalita. Alam nilang pagsalungat kay Manuel ay maaring katumbas ng mawalan ng trabaho. At si Manuel ramdam ang audience lalo pang tumindi. Lumakad siya sa paligid ni Ines, parang abogadong umiikot sa testigong gusto niyang pabagsakin. Tingnan mo ang sarili mo, malamig niyang sabi. May kalyo at grasa ang mga kamay mo. Ang suot mo ay luma at may punit. Ang bisikleta mo mukhang bibigay na. At gusto mong paniwalaan ko na mas alam mo pa kaysa sa mga engineer, sa mga Cummins certified, sa mga technician ng Dodge. Sa tingin mo ba tanga ako? Nanikip ang dibdib ni Ines. Ramdam niya ang paghapdi ng luha sa kanyang mga mata. Pero hindi niya ito pinayagan. Hindi siya magpapatalo. Ang kanyang boses ay kalmado, kontrolado, pero puno ng damdamin. Ginoo, hindi ko po sinabing mas magaling ako sa iba. Nandito po ako para tumulong. Hindi ang damit ang basehan ng kakayahan. Ang grasa sa katawan ko ay patunay na hindi ako takot magtrabaho. Hindi niyo po ako kilala at naiintindihan kong hindi niyo agad ako mapagkakatiwalaan. Pero pakiusap, isang pagkakataon lang po na matingnan ko ang makina. Umiling si Manuel, sabay tuyong tawa. Isang pagkakataon, gusto mong bigyan kita ng chance? Hinugot niya ang wallet, kinuha ang isang-100 real bill at iniabot ito kay Ines na parang palimos. O heto, Anya, pang-lunch mo, umuwi ka na. Kalimutan mo na yung kalokohan mong maging mekaniko. Hindi para sa'yo ang trabahong yan. Ang tono niya ay parang mabait pero puno ng pangungutya. Mukha kang magalang at masipag pero may mga trabaho talaga na mas bagay sa babae, sa opisina, sa bahay. Ganon lang talaga. Ang mga high-performance na diesel engine ay hindi laruan ng bata, sabi ni Manuel na may bahid ng panunuya. Wala ka sa forma para dito, wala kang sapat na training at lalong wala kang karanasan. Kunin mo na lang ang pera't umalis bago mo lalong ipahiya ang sarili mo. Tumahimik ang paligid, isang klase ng katahimikang nakakabingi sa bigat. May ilan na tumawa, ngunit pilit at hindi komportable. Ang karamihan ay umiwas ng tingin, nahihiyang masaksihan ang hayagang pangahamak, ngunit walang magawa. Isa sa kanila si Donna Lourdes, matandang kusinera, nasa 60 na at mahigit 3 dekada nang nagtatrabaho sa bukid na iyon. Nakatikom ang kanyang mga labi, halatang galit, ngunit tulad ng iba, nanahimik siya. Mas mabigat ang takot kaysa sa galit. Tiningnan ni Ines ang lukot na 100 real na iniaabot ni Manuel. Parang premyo sa paligsahang hindi niya sinalihan. Tiningnan niya ang mga mukha sa paligid. May awang nakatingin, may nakangiting may duda at may tahimik na nanunuya. At doon may pumutok sa kalooban ni Ines, isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. 13 taon ng pagiging minamaliit.
Taon ng pagiging sabihan na hindi siya sapat, hindi malakas, hindi matalino dahil babae siya. Taon ng paglunok ng hiya. Pero hindi ngayon. Maliwanag at matatag ang lumabas sa kanyang bibig, mas malakas pa kaysa sa inaasahan niya. Ginoo, sabay tagpo sa mga mata ni Manuel, hindi po ako nandito para mamalimos. Nandito ako para magtrabaho. Dala ko ang aking kakayahan, kaalaman at karanasan. Hindi niyo kailangang maniwala sa akin at pwede niyo akong maliitin dahil babae ako, pero alam ko ang ginagawa ko. Lumapit siya paunti-unti. Bigyan niyo lang po ako ng 30 minuto kasama ang makina. Yun lang ang hinihingi ko. Kung wala akong makita, tahimik akong lalakad palayo at hinding-hindi niyo na ako maririnig. Pero kung maayos ko ito, babayaran niyo ako ng doble sa binayad niyo sa huling mekaniko. At hihingi kayo ng paumanhin dito mismo, sa harap ng lahat. Nagulat si Manuel sa lakas ng loob ni Ines. Sandali siyang hindi nakaimik pagkatapos bumalik ang mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Doble? Aniya, puno ng paghamak. Gusto mo ng 10,000 reais para sa bagay na hindi nagawa ng 10 mekaniko? Tumawa siyang muli. Malalim, mapang-insulto. Sige, ayos, deal tayo, pero may kondisyon ako. Lumapit pa siya, mas malapit pa, at tumalim ang kanyang tingin. Kapag nabigo ka at sigurado akong mabibigo ka, ipapahayag mong ikaw ay isang baguhang hindi dapat humawak ng makinang yan. At isa pa, bumaba ang tono niya, naging yelo ang boses. Ipupush mo ang bisikleta mo pauwi, lahat ng 18 kilometro. Hindi mo sasakyan. Ipupush mo ito bilang paalala kung anong nangyayari sa mga nagmamarunong. Napakunot pati ang kilay ni Marcelo kahit siya'y makaluma. Sobrang lupit na yon, pero wala pa rin kumibo. Ang kapangyarihan ni Manuel ay batas. Tumindig si Ines kahit kumakabog ang dibdib at iniabot ang kamay. Sang-ayon ako. Hinawakan ni Manuel ang kamay niya, mahigpit, parang gustong durugin. Ngunit hindi natinag si Ines. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. 30 minuto, sigaw ni Manuel sa mga tao habang tumingin sa kanyang mamahaling relo. Walang aalis, lahat manonood. Napatingin ang lahat kay Ines habang lumalapit siya sa RAM. Maingat ang bawat hakbang, kahit nangangatog ang tuhod sa ilalim. 15 tao ang nakatingin, humusga, naghihintay ng pagkabigo. Ang araw ng Setyembre ay tirik na sa langit. Umuusok ang init, pawis ang tumutulo sa kanyang noo. Ngunit wala nang puwang para sa kaba, hindi ngayon. 30 minuto para patunayan ang sarili. 30 minuto para parangalan ang alaala ng kanyang ama. 30 minuto para ipakita sa lahat na walang kasarian ang talento. Bago siya magsimula, humingi siya ng susi. Ngumiti si Manuel, ngiting may pangiinsulto, at itinapon ang susi sa lupa. Yumuko si Ines, pinulot ito ng walang sinasabi at pumasok sa loob ng pickup. Pinahinto niya ang susi. Nagilaw agad ang dashboard, P0187, fuel pressure too low. Parehong error na nakita ng lahat ng paulit-ulit. Yang code na yan na naman, sigaw ni Manuel. Grabe, nakakagulat. Baka hindi mo pa alam na basic lang yan, walang impression, miss. Hindi sumagot si Ines. Hindi siya narito para magpakitang gilas. Narito siya para mag-analisa. Tiningnan niya hindi lang ang mensahe sa dash, kundi ang bilis ng pag-ilaw, tunog ng makina sa pagsubok mag-start, kilos ng fuel system bago ito bumagsak. Pinatay niya ang makina, bumilang ng tahimik at muli niyang pinaandar 1, 2, 3. Sa bawat ulit napansin niya ang maliliit na hindi tugma. Oras ng pressure build-up, delay ng system, may mga nagbulungan. Iba'y inisip na nagpapalipas lang siya ng oras. Ang iba na may naguguluhan. Lumabas siya, lumapit sa harapan at binuksan ang hood. Naroon ang Cummins ISB 6.7, isang 6 na silindrong halimaw na may turbocharger, intercooler at modernong electronic injection system. Isang makina na ang halaga lang ay higit sa 100,000 reais.
At naroon si Ines, self-taught, minamaliit, paulit-ulit na hinusgahan na haharapin ang problema na hindi nasolusyonan ng mga profesional. Binuksan niya ang kanyang backpack at inilabas ang isang bagay na ikinataas ng kilay ng marami, isang homemade mechanical stethoscope. Ginawa niya ito taon na ang nakaraan base sa mga tala ng kanyang ama. Mukha mang simple, epektibo ito sa pagtukoy ng abnormal na tunog sa mga pressurized systems. Hindi nakatiis si Marcelo. Tignan niyo to mga kasama, dala niya laruan para kang bumili sa palengke. May ilan pang natawa. Si Manuel, naka-cross arms lang, umiling habang nanunood, parang nanonood ng trahedya. Pero si Ines, hindi siya natinag. Wala siyang sinagot. Hindi siya narito para patunayan ang sarili gamit ang salita. Hahayaan niyang ang makina ang magsalita para sa kanya. Itinaas ni Ines ang kamay at humiling ng katahimikan. Sa ikinagulat ng lahat, sumang-ayon si Manuel, may bahid ng pag-usisa kahit pa hindi niya ito aminin. Gusto niyang makita kung ano nga ba talaga ang kayang gawin ng babaeng ito, na naglakas loob siyang hamunin siya sa harap ng kanyang buong tauhan. At sa loob ng 12 minuto, isang hindi kapani-paniwalang tagpo ang naganap. Nagbago ang lahat. Gumalaw si Ines na parang isang surgeon, maingat, tiyak, kalmado. Ginamit niya ang kanyang homemade stethoscope, inilapat ito sa iba't ibang bahagi ng diesel injection system. Nakikinig, sumusuri, ikinukumpara ang tunog, tila nakikinig sa lihim na wika ng makina. Hinaplos niya ang mga metal na bahagi gamit ang mga daliri, parang nagbabasa ng braille. Hinahanap ang banayad na pag-ugong na hindi kayang ma-detect ng kahit anong scanner. Wala siyang mamahaling diagnostic tool, pero mayroon siyang mas mahalaga, isang malalim at personal na koneksyon sa makina. Dahan-dahan niyang inalis ang plastic shield ng makina upang mailantad ang common rail, ang bahagi na naghahatid ng high-pressure fuel sa mga injector. Ito ang puso ng sistema ng gasolina. Kung may sira rito, hindi talaga aandar ang makina. Tahimik na ang mga tao. Hindi dahil inutusan sila, kundi dahil may nagbago sa pananaw nila. Ang bawat kilos ni Ines ay may kumpiyansang tahimik. Ang dating panlilibak ay unti-unting napalitan ng paggalang. Maging si Manuel na nagsimula sa larong malupit ay nakatitig na ngayon ng may tunay na pag-usisa. Dumating ang sandali. Inilapat ni Ines ang dulo ng stethoscope sa isang maliit, tagong balbula sa ibaba ng fuel rail. Pumikit siya, nakinig. Ilang segundo ang lumipas. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Nahanap ko na ang sira, aniya, kalmadong-kalmado. Tahimik ang buong bakuran. Pati mga ibon ay tila natigilan. Dahan-dahang inalis ni Manuel ang pagkakakrus ng kanyang mga braso. Oh, at ano raw yon, doktora? Hindi na gaanong matalim ang tono niya, may bahid na ng kaba. Itinuro ni Ines ang balbulang tinignan niya. Ang pressure regulator sa common rail ay na-stuck sa saradong posisyon, paliwanag niya. Sira ito sa mekanikal na aspeto, kaya hindi ito na-detect ng scanner, elektrikal, mukhang ayos. Pero sa loob, naka-jam. Dahil doon, bumababa ng husto ang fuel pressure, kaya hindi makastart ang makina. Kaya generic lang ang lumalabas na error, P0187, dahil hindi na ma-detect ng system kung ano talaga ang nasira. Napakunot noo si Manuel. Pero lahat ng mekaniko sinuri na yan, pinalitan na ang pump sensors pati ECU. Paano nila dinakita to? Dahil, sagot ni Ines, ang ganitong klase ng sira ay sobrang bihira. Ayon sa dokumentasyon ng Cummins, less than 0.2% ang posibilidad ng failure sa balbulang ito. Hindi ito kasama sa karaniwang checklist. Sinuri nila ang output ng pump, gumagana, nag-respond ng tama ang sensors, pero wala ni isa ang aktwal na nagsuri sa pressure regulator mismo kasi halos hindi ito nasisira hanggang sa masira nga. Lumapit si Francisco, isang 67 anyos na driver ng traktora, halatang humanga. At paanong na-pick up mo yan, iha?
Sa tunog, sagot ni Ines, hawak ang kanyang stethoscope. Kapag ini-start mo ang makina, gumagana agad ang high-pressure pump. Kung makikinig ka ng mabuti sa common rail, maririnig mo kung dumadaloy ng maayos ang pressure o kung bumabara, napakaliit ng kaibahan. Karamihan, hindi ito maririnig, pero itinuro ito sa akin ng tatay ko. Sabi niya, ang makina ay nagsasalita, kailangan mo lang matutong makinig. Napakunot ang noo ni Marcelo, patuloy na may duda. Kahit totoo yan, hindi mo maayos yan dito. Kailangan ng dealer-grade tools at replacement valve. Ang piyesang yan ay nagkakahalaga ng halos 8,000 reais at isang buwang shipping galing abroad. Wala kang magagawa ngayon, ngunit sa unang pagkakataon ngumiti si Ines. Hindi ko kailangan ng bagong piyesa, sagot niya. Maaari kong i-manually release ang valve at i-recalibrate ito. Delikado't sensitibong trabaho at hindi ito nasa kahit anong repair manual. Pero ginagamit ito sa field ng mga mekanikong sanay kapag wala ng ibang option. Ang tatay ko ang bumuo ng teknik na yan. Nakasaad ito sa mga notebook niya at maraming beses ko na po itong napraktis. Tumingin si Manuel sa relo niya. 14 na minuto na, may 16 ka pa. 12 lang ang kailangan ko, sagot ni Ines, walang pag-aalinlangan. Bumalik siya sa kanyang backpack. Inilabas ang mga gamit, may halatang homemade, ang ilan ay na-modify na standard tools. May baluktot na Allen wrench, surgical tweezers na nabili sa surplus market at isang maliit na precision hammer. Sa paningin ng iba parang gamit ng laruan. Hindi angkop sa isang luxury pickup na nagkakahalaga ng ₱250,000 reais. Pero si Ines, alam na alam ang ginagawa niya. At sa loob ng susunod na 12 minuto, parang tumigil ang mundo sa paligid. Walang kumibo, walang gumalaw, dahan-dahan niyang binaklas ang fuel injection system. Bawat galaw ay maingat. Bawat tornilyo eksaktong presyo ng ginamit, parang nanonood ng artistang gumuguhit ng obra. Sa huli, narating niya ang pressure regulator, isang maliit na piyesa singlaki lang ng lighter, nakasiksik sa sulok ng makina. Ginamit niya ang kanyang cellphone bilang flashlight, tinapis sa bracket para sa katatagan. Hawak ang tweezers, ininspeksyon niya ang loob ng regulator, buong kontrolado. Ayan, bulong niya. Na-stock ang return piston, malamang dahil sa crystallized fuel deposits. May gumamit ng kontaminadong diesel. Sa kalmadong galaw, na halos parang sa isang siruhano, ipinasok ni Ines ang isang sterilized na karayom sa makitid na siwang kung saan naipit ang maliit na piston. Ang bara ay hindi kasinlaki ng butil ng buhangin pero sapat na upang patigilin ang buong sistema. Hindi na ito simpleng trabaho ng mekaniko, isa na itong sining. Kailangan nito ng pasensya ng tagagawa ng relo, eksaktong paghawak ng isang surgeon at isang malalim na pagkaunawa sa kung paano gumagana ang bawat maliit na piyesa sa ilalim ng matinding pressure. Sa ikinagulat ng lahat lumapit si Manuel. Tumayo siya sa likuran ni Ines, tahimik, nagmamasid, wala na ang kanyang pangungutya. Wala na ang kanyang pagtawa. Nanonood na lang siya, totoo, buo at tahimik na pagmasid, ang parehong babaeng pinahiya at inalipusta niya sa harap ng lahat. Siya na ngayon ang gumagawa ng imposible. Matapos maingat na linisin ang bahagi, lumipat si Ines sa recalibration. Hindi ito ginagawa gamit ang computer. Kailangan nitong mano-manong ayusin ang tensyon ng isang maliit na internal spring para bumalik ang valve sa tamang pressure threshold nito. Ang pamamaraan, itinuro mismo ng kanyang ama, maraming taon na ang nakalipas. Binilang ni Ines ang bawat pag-ikot ng adjustment screw, ramdam ang resistensya sa kanyang mga daliri. Walang gauge, walang mamahaling gamit, instinct, katumpakan at karunungang minana. Matapos ang adjustment, muli niyang binuo ang makina. Bawat tornilyo, bawat clip, bawat kawad, siniguradong ayos. Lahat ng sensor naka-align, lahat ng koneksyon matibay. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay gamit ang basahan mula sa kanyang backpack.
Tumayo siya, hinarap si Manuel. Handa na po, payak niyang sabi. Maari niyo nang subukan. Tumingin si Manuel sa relo niya, 26 na minuto na ang lumipas. Tiningnan niya ang RAM, pagkatapos si Ines, pagkatapos ang kanyang mga tauhan. May bahagyang panginginig sa kanyang kamay habang kinukuha ang susi. Dahan-dahan siyang sumampa sa driver's seat. Ang cab ng pickup na punong-puno ng mamahaling leather at chrome, bigla na lang parang lumiit. Ipinasok niya ang susi, huminga ng malalim, pinihit ang ignition at nangyari na nga. Umugong ang Cummins ISB 6.7, isang malalim at matatag na tunog, parang alon na yumanig sa lupa. Ang makina na 4 na buwang tahimik, ngayon ay buhay na buhay, umaandar na parang walang naging problema. Ang dashboard, puro berde, walang error, walang warning, lahat ng system normal. Ang pickup na naging simbolo ng kabiguan, ngayon ay isang paalala ng galing. Sumabog ang paligid, nagpalakpakan ang mga tao, may sumigaw, hindi makapaniwala ang lahat. Ang ibang manggagawa ay napakapit sa ulo, tila hindi makapaniwala. Si Donna Lourdes, ang matandang kusinera, ay may luha na sa mga pisngi. Si Francisco, ang veteranong driver, ay pumalakpak ng may ngiti, isang ngiting nagbigay liwanag sa kanyang kulubot na mukha. Maging ang mga nag-alinlangan kanina ay ngayon ay palakpak din, tunay na humanga. Pero si Manuel, hindi gumalaw. Nakaupo pa rin sa cab, nakatingin lang sa manibela, nakikinig sa perpektong himig ng makina. Pagkatapos ng ilang saglit, pinatay niya ang makina, bumaba at lumapit kay Ines. Maputla ang kanyang mukha, malaki ang mga mata. Paanong, tanong niya, boses ay unti-unting nawalan ng yabang. Paanong nagawa mo yun? Zinara ni Ines ang kanyang backpack. Tinitigan si Manuel, mata sa mata, kalma, hindi nagmamataas. Kaalaman, Ginoo, dedikasyon, at higit sa lahat respeto sa sining. Muling tumahimik ang paligid. Doon, lumapit si Francisco, ang may higit 40 taon ng karanasan, at inalis ang kanyang sombrero, isang malalim na tanda ng respeto. Boss, anya malumanay, ngunit may bigat. Maari ba akong magsalita? Tumango si Manuel, tila wala sa sarili. Sige. Tiningnan ni Francisco si Ines pagkatapos ang buong grupo. Alam niyo ba kung sino ang babaeng ito? Tanong niya. Ito si Ines Peralta, anak ni Antonio Peralta, ang pinakamahusay na mekaniko sa buong rehiyong ito. Kaya niyang buhayin ang kahit anong makina. Isa siyang alamat. Tumingin muli kay Manuel. At ang anak niya hindi lang niya minana ang galing, inangat pa niya ito sa mas mataas na antas. Tumahimik ang lahat, tanging ang ihip ng hangin sa mga puno ang maririnig. Pagkatapos, nagpatuloy si Francisco. Sa labas, sa mundo ng mga tunay na magsasaka at mekaniko, tinatawag siya bilang ang doktora ng diesel. Siya ang tinatawag kapag walang ibang makagawa. Itinuro niya si Ines, puno ng paggalang. Minsan nakita ko siyang ayusin ang makina ng isang 18 bilis MAN truck na 6 na buwang patay. 3 dealership mechanics ang sumuko. Siya 1 oras lang, natukoy niya, may problema sa pneumatic gear system na di man lang naisip ng iba. Lumaganap ang bulungan ng paghanga. Pagkatapos may isa pang nagsalita. Si Ricardo Cruz, isa sa mga harvester operators. Totoo yan na niya lumapit. Yung bayaw ko may malaking lupa sa Araguari. Ilang buwan na ang nakalipas, nasira ang combine niya, worth halos 3 milyong reais. Electrical failure. Araw-araw nalulugi siya ng libo-libo. 3 engineer mula sa dealer ang dumating. 2 linggo, walang nangyari. Hanggang may nagsabi tungkol kay Ines. Pinuntahan niya, 2 oras lang. Nahanap ang short circuit na nakatago sa likod ng main control panel, isang lugar na ni isa sa kanila hindi naisip tingnan. Tumigil siya. Alam niyo kung magkano ang siningil niya? 800 reais. Pwede siyang maningil ng 10 ulit yun, pero hindi niya ginawa. Mula sa likod ng grupo, may isa pang tinig na sumali. Si Gloria iyon, isa sa mga kusinera, nasa edad 40.
Lumapit siya, matatag ang tinig, pero tapat at mahinahon. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa São Jorge Farm malapit sa Uberaba, aniya. 2 taon na ang nakalilipas, nasira ang pangunahing John Deere tractor nila, yung malaking berdeng makina. Bigla na lang hindi umandar. Walang nakaalam kung bakit. Tinawag na nila ang mga mekaniko mula sa Uberlandia, Uberaba, pati taga São Paulo. Walang nakaayos. Tumigil siya saglit, siguradong lahat ay nakikinig. Tapos may nakaalala. May babaeng mekaniko raw na magaling. Tinawagan nila. Dumating siya, sinuri lahat at nalaman niyang ang problema ay ang crankshaft rotation sensor. Mali ang datos na sinasabi nito sa ECU ng makina. Pinalitan niya, nirecalibrate ang sistema at parang wala lang, buhay na ulit ang traktora. Ang kwentong iyon ang nagbukas ng pinto. Isa-isa lumapit ang mga empleyado, mga manggagawa sa bukid, driver, tekniko, may kanya-kanyang kwento. Mga kwento ng isang misteryosong babaeng mekaniko na lumilibot sa kanayunan, inaayos ang mga makinang hindi maayos ng iba. Mga makinang idineklarang patay ng mga dealership. Mga sistemang kinaya kahit ng mga engineer ay nabigo. At sa bawat kwento, iisang pangalan ng lumilitaw, Ines. Nanatiling tahimik si Manuel. Ang mukha niya ay hindi na galit, kundi puno ng pagkalito, kahihiyan at pagkakasala. Napagtanto niyang ang babaeng nilait niya, ininsulto at pinahiya sa harap ng lahat ay isang taong dapat sana'y kilalanan niya. Isang simpleng Google search lang sana at malalaman na niya kung sino si Ines Peralta. Malapit sa kanya si Marcelo, ang manager na hayagang ng insulto kay Ines, ay namumutla. Umiwas ng tingin, hindi lang siya nahihiya, mukha siyang taong nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali sa trabaho. Kung nag-imbestiga lang siya kahit sandali, malalaman na niya ang katotohanan. Hindi pa tapos si Francisco. Muling tumingin kay Ines, muling inalis ang sombrero sa respeto. Miss, sabi niya, matatag at puno ng paggalang, kilala ko ang iyong ama, si Antonio Peralta, ang nag-aayos ng mga makina ko noon. Hindi lang siya magaling, mabuti siyang tao. Pinagkakatiwalaan siya ng lahat dito. Nang siya'y pumanaw, nawalan ng alamat ang buong rehiyon. Tiningnan niya si Ines, may luha sa mata. At ngayon, sa harap ng nakita ko, sigurado ako, lubos na siguradong magiging sobrang proud siya sa'yo. Parang alon ang damdamin na tumama kay Ines. Matagal na niyang pinaninindigan ang sarili, tiniis ang panghahamak, nilabanan ng diskriminasyon. Pero sa sandaling iyon, marinig ang mga salitang iyon mula sa isang lalaking nakakakilala sa kanyang ama. Hindi na niya napigilan, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit o hiya, kundi dahil sa isang bagay na ngayon lang niya naranasan ng buo, pagkilala. Matapos ang higit sa 1 dekada ng pagiging tinatalikuran, binabayaran ng mababa at minamaliit. Sa wakas, nakikita siya, hindi lang bilang mekaniko, kundi bilang isang tunay na dalubhasa. Tahimik ang lahat. Tinitingnan siya ng may paggalang. At doon may nangyaring hindi inaasahan. Si Manuel, ang minsang malupit at untouchable na hasyendero, ay umatras ng isang hakbang. Tiningnan niya ang pickup na umaandar sa likod niya, ang dating simbolo ng pagkabigo. Ngayon ay simbolo ng muling pagbangon. Tiningnan niya si Ines. Tiningnan niya ang mga mukha ng kanyang mga empleyado. Lahat ngayon ay may paghanga. Hindi sa kanya, kundi sa kanya. At may nabasag sa loob niya. Isang bahagi ng kanyang sarili na 8 taon nang sarado mula nang mamatay si Claudia ay biglang bumigay. Nagsimulang pumatak ang mga luha ni Manuel, ang lalaking bumuo ng imperyo, ang lalaking namuno sa kanyang mga tauhan na parang sundalo. Ngayon ay nanginginig, umiiyak sa harap ng lahat. At sa isang sandali ng katahimikan, lumuhod siya sa harap ni Ines. Patawad, nanginginig niyang sabi. Patawad sa lahat ng nasabi ko, sa pagtrato ko sa iyo. Hinusgahan kita nang hindi kita kilala.
Minaliit kita dahil sa sarili kong kayabangan, sa sarili kong kamangmangan. Akala ko ang pera at kapangyarihan ang sukatan ng halaga ng isang tao. Pero ikaw ang nagturo sa akin ng isa sa pinakadakilang leksyon sa buhay ko. Walang tumawa, walang gumalaw. Lahat ay saksi sa isang pambihirang sandali. Ang pinakamakapangyarihang lalaki sa hasyenda lumuhod hindi sa takot, kundi sa katahimikan at lakas ng isang babaeng inakala niyang wala. Tinitigan siya ni Ines ng may dignidad. Inabot niya ang kamay at itinayo si Manuel. "Ginoong Manuel," mahina niyang sabi, "tinatanggap ko ang inyong paghingi ng tawad. Tayong lahat ay nagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo." Hinawakan ni Manuel ang kanyang kamay, mahigpit, parang isang bagay na mahalaga at marupok. "Paano?" bulong niya. "Paano mo natutunan lahat ng ito? Saan ka nanggaling?" Huminga ng malalim si Ines. Ito ang kwentong hindi pa niya tunay na naikukwento hanggang ngayon. 16 ako nang mawalan ako ng ama, panimula niya. Atake sa puso, wala nang paalam, bigla na lang siyang nawala. Iniwan kami ng nanay kong mag-isa, 3 anak, walang ipon, walang maaasahan. Medyo nanginig ang boses niya. Kinailangan kong huminto sa pag-aaral, kailangan kong magtrabaho, pero anong trabaho? Wala akong alam, wala akong kakayahan, hindi ko alam kung saan magsisimula. Tumigil siya, nang lulumong mata pero matatag ang loob. Doon ko nakita ang mga kwaderno niya. Nakasulat doon ang lahat, bawat teknik, bawat sikreto, bawat aral na natutunan niya sa mga makina. Mga diagram, mga paliwanag, mga prinsipyo, lahat ng iyon, hindi galing sa libro, galing sa buhay. Kaya inaral ko iyon. Araw at gabi, nanood ako ng video, nagbasa ng manual, nagpractice ako sa lahat ng lumang makina na makuha ko, lumang traktora, sirang pickup. Natuto akong buuin ang bawat bahagi, naintindihan ko ang bawat sistema. Tahimik ang mga empleyado, para silang nakikinig sa isang sermon. Sa loob ng 13 taon, nagtrabaho ako sa maliliit na talyer. Lagi akong iniiwan sa maduming trabaho. Mas mababa ang kita ko kaysa sa lalaki, pero unti-unti kumalat ang balita. Tinatawag ako ng mga magsasaka, hindi dahil babae ako, kundi dahil naayos ko ang hindi kaya ng iba. Wala silang pakialam kung sino ako, ang mahalaga sa kanila, resulta, at iyon ang binigay ko. Pero kahit noon, kailangan ko pa ring patunayan ang sarili. Paulit-ulit, kailangan ko pang magdoble kayod para mapansin kalahati lang ng pansin. Tumingin siya sa paligid. Tinitigan ang bawat isang naroroon. "Hindi ako pumunta rito ngayon para asahan ng respeto," sabi ni Ines. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mabigat. "Inaasahan ko ang pagtanggi, isa pang kahihiyan, sanay na ako." Tiningnan niya ang grupo sa paligid, ngayoy tahimik at puno ng paggalang. Pero dumating pa rin ako dahil kailangan ng nanay ko ng agarang gamutan sa ngipin, isang paggamot na hindi namin kayang bayaran. Nagkakahalaga ito ng 4,000 reais at ang kapatid ko ay malapit nang magsimula sa kolehiyo. Wala akong ibang pagpipilian. Tumigil siya saglit. Nagniningning ang kanyang mga mata. Dumating din ako dahil sa bawat makinang naaayos ko, parang binubuhay ko muli ang alaala ng aking ama. Ito ang paraan ko ng pagpapatuloy sa kanyang pamana at patunay sa sarili ko at sa mundo na hindi namatay ang kanyang galing nang siya'y pumanaw. Walang nangahas magsalita. Ang katahimikan ay hindi napuno ng pagdududa kundi paggalang. Hinaplos ni Manuel ang kanyang mukha, pinupunasan ng mga luha na hindi na niya tinangkang itago. "Ines, nawalan ako ng asawa 8 taon na ang nakararaan. Bumagsak ang sinasakyang eroplano. Mula noon, isinara ko ang sarili ko sa mundo. Naging malamig, kontrolado at galit ako sa lahat. Itinuring kong makina ang mga tao, kasangkapan lang. Nagtago ako sa trabaho, inakala kong kapag abala ako, hindi ko kailangang harapin ang sakit. Pero ang totoo, naging ganap akong taong kinamumuhian ko noon.
Huminga siya ng malalim. Ngayon, hindi lang makina ang inayos mo. Binasag mo ang isang bagay sa loob ko na kailangang mabasag. Winasak mo ang pride ko, ang kayabangan ko, ang pagkabulag ko. Lumapit siya, hindi bilang hasyendero, kundi isang taong nagpakumbaba. Pinaalala mo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa titulo, yaman o kapangyarihan. Nasa kasanayan, sa disiplina at sa pagkatao. Dahan-dahang hinugot ni Manuel ang kanyang wallet. Isa-isang binilang ang 100 real bills hanggang umabot ng 10,000 real. Pinaghirapan mo ito, bawat sentimo, pero kahit ito hindi sapat sa utang ko sa'yo. Tahimik na tinanggap ni Ines ang bayad. Pero bago pa siya makasagot, nagsalita si Manuel muli, ngayong may malinaw na direksyon at layunin. May alok ako. Magtrabaho ka para sa akin, pero hindi bilang karaniwang empleyado. Gusto kong ikaw ang mamuno sa buong technical na division sa lahat ng 5 hasyenda ko. Ikaw ang mamamahala sa maintenance ng 47 traktora, 12 harvesters, 23 pickup at 12 ng iba pang makinarya. Magkakaroon ka ng sariling team. Ikaw ang magtuturo, magpaplano, magdedesisyon. Bibigyan kita ng sasakyang opisyal at ang iyong sweldo. Tumigil siya pagkatapos ay sinabi ng malinaw, 25,000 reais kada buwan. Napatigil si Ines. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman nakalapit sa ganong halaga. Pero hindi pa tapos si Manuel. Hindi lang yan, sabi niya. Magtatayo ako ng isang technical training center dito mismo sa rehiyong ito. Ipapangalan ito sa iyong ama, Antonio Peralta Technical Training Center. Mag-aalok tayo ng libreng kurso sa diesel mechanics, agricultural systems, hydraulics, at electronics. At lalo nating bibigyang pansin ang mga kababaihan para basagin ang mga bias na ako mismo ay naging bahagi ng pagpapatuloy. Ikaw ang mamumuno nito bilang technical coordinator. Nagpalakpakan ang mga manggagawa, tumakbo si Dona Lourdes at niyakap ng mahigpit si Ines, may luha sa mga pisngi. Si Francisco ay mahigpit na nakipagkamay. Pati si Marcelo, na labis ang pagkapahiya, ay lumapit at humingi ng tahimik pero taos-pusong paumanhin. Nalulunod sa damdamin, tiningnan ni Ines si Manuel. Ginoo, ako, hindi ko alam ang sasabihin. Ngumiti si Manuel, ang unang tunay na ngiti niya sa maraming taon. Sabihin mong tinatanggap mo, bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang mali at gumawa ng bagay na may tunay na saysay. Pinunasan ni Ines ang luha sa kanyang pisngi. Tumango siya. Huminga ng malalim, inabot ang kanyang kamay. Tinatanggap ko. 15 buwan makalipas, ganap nang nagbago ang Fazenda Santa Rita, hindi lang sa bagong mga gusali, kundi sa diwa sa kultura. Sa entrada ng bukid, isang makabago at eleganteng 2 palapag na gusali ang nakatayo, may nakaukit sa bato, Antonio Peralta Technical Training Center. Pero higit pa sa semento at bakalang tunay na pagbabago. Tuwing umaga dumadating si Ines sakay ng Silver Hilux, ang company vehicle na personal na inabot sa kanya ni Manuel. Pinamumunuan na niya ang isang elite team ng 5 mekaniko. 3 lalaki, 2 babae, lahat ay personal niyang tinuruan at sinanay. Siya ang nagbuo ng kauna-unahang technical department ng bukid. Sa loob ng 1 taon, dahil sa kanyang preventive maintenance strategies, nakatipid ang mga hasyenda ng mahigit 800,000 reais, isang numerong hindi makapaniwala ang mga accountant ni Manuel. Pero ang tunay na puso ng pagbabagong ito ay nasa loob ng training center. Nag-invest si Manuel ng 2.5 milyong reais para itayo at kumpletuhin ang pasilidad. May modernong classrooms, interactive simulators, training engines at high-tech tools. Lahat ay libre para sa mga estudyante. Ang unang klase, 60 estudyante, 40 sa kanila ay kababaihan. Mula Uberlandia, Uberaba, Araguari at mga karatig bukirin. Lahat sila'y may dalang apoy
apoy na minsan ay si Ines lang ang may dala. Tuwing weekend, nagtuturo si Ines ng volunteer classes. Hindi lang mechanics ang itinuturo niya, kundi kumpiyansa. Itinuturo niya na ang dignidad ay hindi galing sa titulo at ang lakas ay walang kinalaman sa kasarian. Ikinukwento niya ang kanyang buhay, ang pagkawala ng kanyang ama, ang mga tao ng pakikibaka, at ang araw na nagbago ang lahat sa Fazenda Santa Rita. Ang mga estudyante nakikita ang sarili sa kanya at naniniwala sa kanilang mga pangarap. At si Manuel Fernandez, wala nang taong mas nagbago kaysa sa kanya. Simula noong araw na yon nagbago si Manuel. Tinuruan niya ang sarili na igalang ang kanyang mga tauhan, taimtim, tapat at bukal sa loob. Isa-isa niyang inalam ang mga pangalan nila. Nagtanong tungkol sa kanilang pamilya. At higit sa lahat nakinig, talagang nakinig. Nagbago ang hangin sa hasyenda. Ang dating lugar ng tahimik na takot ay naging isang espasyo ng karangalan, isang lugar kung saan gusto ng mga tao na pumasok sa trabaho. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, hinarap ni Manuel ang sakit na matagal na niyang ibinaon mula sa pagkawala ni Claudia at ginawa niya ang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Nagpa-therapy. Ang dating lalaking naniniwalang ang kahinaan ay kahihiyan ay natutong tanggapin ang mas malalim na katotohanan. Ang pagtanggap na kailangan mo ng tulong ay isa sa mga pinakadakilang anyo ng lakas. Isang maaraw na hapon ng Disyembre, si Ines ay nasa labas ng training center. Nagmamasid siya habang nagsasagawa ng hands-on engine diagnostics ang kanyang mga estudyante. Karamihan ay kababaihan. Ang kanilang mga kamay ay puno ng grasa, ngunit ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng layunin. Dumating si Manuel, tahimik siyang tumayo sa gilid, nanonood. Pagkatapos lumapit siya, "Pwede ba kitang makausap sandali?" Lumakad silang dalawa sa looban habang ang araw ay nagpapahid ng gintong liwanag sa lupa. Tiningnan ni Manuel ang gusali, ang salaming bintana, ang malinis na tools, ang plake na may nakaukit na pangalan ni Antonio Peralta at ngumiti. "Alam mo ba kung anong sinabi ng nanay mo sa akin kamakailan?" Ngumiti rin si Ines. Si Donna Carmela, na ngayon ay ganap ng magaling, ay nagtatrabaho bilang head administrator sa training center. Nangangasiwa sa mga rehistro, schedule at operasyon. Ang problema sa ngipin ay bahagi na ng nakaraan. Ngayon malusog siya, kontento at sobra ang pagmamalaki sa kanyang anak. Sabi niya, patuloy ni Manuel, hindi lang daw magiging proud sa iyo ang tatay mo. Magiging proud siya sa lahat ng ito dahil ang karunungang iniwan niya ay hindi nawala, kundi lumawak sa bawat estudyanteng dumadaan sa pintuang ito. Naluha si Ines, pero ngayon luha na ng kagalakan. Iniisip ko yon araw-araw, sabi niya. Bawat makinang inaayos ng team namin, bawat estudyanteng nakakatapos. Lahat ito para sa kanya. Huminga ng malalim si Manuel. Gusto ko lang magpasalamat, Ines, sa lahat. Hindi mo lang inayos ang makina ko, binago mo ang direksyon ng buhay ko. Dati, gigising ako araw-araw na galit, hungkag, puro pera at kontrol ang iniisip. Ngayon nagigising akong may layunin, may binubuo akong bagay na may saysay. At lahat ng ito nagsimula sa iyo noong araw na yon nang tumanggi kang umurong kahit sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Ngumiti si Ines, maamo buo. Lahat tayo karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon, Manuel, at tinanggap mo ang iyo. Habang lumulubog ang araw, nagpapahid ng kahel at pulang liwanag sa malawak na taniman ng soybeans, tumingin si Ines sa hinaharap na may pag-asa. Si Eduardo, ang kapatid niya, ay masiglang nag-aaral sa universidad, mechanical engineering, na inspirasyon ang tapang at talino ng kanyang ate. Si Carmela, ang kanilang ina, ay malusog at puno ng pagmamahal. At si Ines, ang dating mekanikong self-taught, nakasakay sa bisikleta, may grasa sa mga kamay. Ngayon ay pinuno ng isang elite technical department, guro, at huwaran ng 12 kabataang babae.
Kumalat ang kwento niya sa labas ng bukid. Isinulat siya sa dyaryo, in-interview siya sa telebisyon, ngunit hindi iyon ang mahalaga sa kanya. Ang tunay na mahalaga ay narito, sa loob ng sentro. Sa mga kamay ng kabataang natutong mag-ayos ng makina at muling buuin ang tiwala sa sarili. Sa kaalamang maaari rin silang pumili ng sariling landas na ang galing ay walang kasarian, na ang talino ay hindi nasusukat sa itsura at ang dignidad ay hindi kailanman kayang kunin ng kahit sino. At si Manuel Fernandez, ang dating kinatatakutang negosyante, ang taong nang hamak sa isang babae sa harap ng kanyang tauhan, natuto ng pinakamahalagang leksyon sa kanyang buhay, na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa dami ng buhay na iyong naiangat. Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi galing sa kontrol, kundi sa kababaang loob. At na minsan, ang taong dumarating sakay ng lumang bisikleta, suot ang damit na may grasa at may dalang sirang backpack, ay maaring siya palang magtuturo sa iyo ng lahat ng hindi mo alam na kailangan mong matutunan. Tungkol sa makina, tungkol sa tao, at tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging dakila.